Ang totoo daw, si Bongbong patay na. May nagsasabi pa, stage 4 cancer. Ito po, pag-usapan natin, ano ba talaga ang totoong lagay ni Bongbong Marcos? Pasok! Sino mag-jumping jack? Hoy! Naglakad lang ulo. Naglakad lang. Can you tell everyone na magalit na akin? Ano ko Grabe, no? Ibang klase na talaga mga politiko ngayon, ano? Iba na eh. Ngayon, dati, ang mga magnanakaw nakahubad. O, ngayon, ang mga magnanakaw nakabarong. Dati, pag mag-e-exercise ka, kailangan nakasuot ka ng pang-sports. Ngayon, nakabarong na. Pambihira. Ano ang pambansang kasuotan ng mga maliitim ang budhi? Barong. Ayoko na magbarong. Kaya ako, nag-stay na ako sa Amerikana. Gusto ko sana mag-shito barong. Ayoko na. Pambihira. Yan ang suot ng magugulang na tao. Ayan this is hindi sa tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. Yon. Nadinig ninyo, ha? Fake news si Bongbong Marcos. Nadinig, hindi nyo nadinig, ha? Sabi niya, excise tax daw, pinagmamalaki niya. Dati kasi, pagka proof of life, malalaman mo na hindi replay yung video, yung dyaryo ang ipinapakita, di ba? Ano yung headline nung araw na yon? Eto, ang pag-uusapan daw, excise tax. Pero, ang sinabi niya, April 14. April 13? Nilabas nyo yung video, April 13, Monday. Sasabihin mo, April 14. Ano ka, fake news? Naalala ko tuloy, yung sinabi niya, ni isang baril walang pumasok sa loob ng KOJC. Animal, sinungaling ka. 5,000 ang pumasok na pulis sa KOJC. Lahat may armas. Mahahaba pa. Yung iba, dala-dalawa, tatlo pa ang dalang armas. Ganyan po ka fake news yan. Ano ba ang totoo? Ang daming fake news nito si Bongbong Marcos. So sige po, tuloy natin. So this is being done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Sige, Bongbong, ipatawag mo ako animal. Animal ka. Nag-challenge ka pa. Sinabi niya kung sino yung nagsasabi na ako may sakit, come with me in the gym. Exercise, tingnan natin sino mas makakabuhat na malakas. Sige, gusto mo yung dalawang kamay mo, isang kamay ko lang. Naghahamon ka, patawag mo ako, Bongbong Marcos. Pasabi na mo ako. Samahan kita sa gym. Sasabihin mo, Coach Oli, yabang mo naman. Sino ka ba para ipatawag niya? Ganyan ang mga nila eh. Di ba? Pag hinahamon natin ng drug test si Bongbong, sasabihin nila, sino ka para hamunin mo ng drug test si Bongbong? Eto siya naghamon. Bagamat hindi ko sinabing may sakit siya, sige, ikaw naghamon. Patawag mo ako, samahan kita sa gym. Matagal na akong hindi nakaka-workout ha, kasi medyo naging busy ako. Matagal na po, siguro bago pa magpasko, hindi na ako nakaka-workout. Tayo puro cardio lang. So hindi tayo nakakapagbuhat. Sige, ipatawag mo ako, di magkasubukan tayo. Kasi pinagmamalaki niya, wala siyang sakit. Hindi po, wala kang sakit, kaya kaya mo mag-gym. Hindi. Yung iba nga, basketball player naglalaro pa ng basketball, inatake sa puso, patay. Hindi mo makukuha sa ganyan yan. Pakitaan mo kami ng medical bulletin. Maglabas ka ng opisyal. Anong totoong kalagayan? Nagpapa-check up ka, sabi mo sa ospital, hindi maglabas yung ospital. Hindi mo makukuha sa... Hindi porket wala kang sakit, nakakapag-jumping jacks ka. Pero alam mo, gusto Ganyan si Bongbong Marcos, di ba? Pag nagsisinungaling. Wag na tayo maglokohan. Pag hindi niya kayang sagutin ng isang bagay, patawa-tawa. Sabi, hinaamo ka ng drug test. Tawa-tawa siya. Why should I? Why should I? Why should I? Tawa-tawa. Eto po, kung matagal na po kayo nakikinig kay Coach Oli, yan po, lagi ginagawa niyan. Basta magsisinungaling. Basta hindi niya kayang paliwanag ang isang bagay, patawa-tawa. Ako nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Sabi ko sa inyo di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, naisahan ka ng banateros. Nagulangan ka ng banateros. Kung gusto nyo ng tunay na balita, Coach Oli News po ang panuorin ninyo. Panuorin nyo banateros. Bakit? Hindi namin sinakyan yan. Alam namin patibong yan. Di ba? Sinasabi na namin sa inyo. Dito kayo makikinig. Kung meron kaming balita, ilalabas namin sa aming vlog. Ilalabas ko dito sa aking vlog o sa SME
i-deny. Sabi ko sa inyo patibong Ano sinasabi niya? Simula ngayon, wag na kayong makikinig dyan. Kasi mga sinungaling yan. Mga fake news yan. So yan lang po ang gusto ng gobyernong ito. Para mabawasan yung nagbabalita na sila ay magnanakaw. Yan po ay tunay. Hindi po yan fake news. Kayo ay magnanakaw. Pero hindi namin sinabi yung patay ka na. Hindi namin sinabi may stage 4 cancer ka. Ay, ewan ko doon sa mga kasamahan ko sa Banateros. Pero kami, nag-uusap-usap kami sa GC. Alam na namin noong una pa lang, hindi totoo yan. Patibong yan. Si Coach Oli hindi nagsabi na stage 4 cancer yan. Wala kayong nadinig kay Coach Oli na sinabi ko stage 4. Even yung mga kapitbahay, even yung mga kaibigan ko nagtatanong sa akin, anong sagot ko? Posibleng totoo, pero posibleng patibong. Kaya hindi ko sasakyan yan. O, yan ang gusto nila. Maubos ang mga DDS vloggers. Excuse me po, change us. Ibahin po ninyo ang Banateros. Ibahin ninyo si Coach Oli. Hindi nyo matitibag dyan sa pagpapakalat ninyo para kagatin namin ng fake news. Excuse me po. Ang atupagi natin, ano sinasabi ko? Ano pinopost ko sa Facebook? Ang atubagi natin, hanapin yung mga nakinabang sa maleta. Yung mga mastermind ng Ghost Projects. At isa ka doon, Bongbong Marcos. Wag na nga tayong mag-ano-ano dito. Hindi namin gusto-gusto yung patay-patay na kasi kung mamamatay ka, bukas, bakit hindi pa ngayon? Sa madaling salita, hindi po namin cargo yun. Nasa Panginoon na yun. So, hindi yun ang pupukusan namin. Ang pupukusan namin, yung nagpapahirap sa Pilipino, yung pagnanakaw ninyo, ng pamilya ninyo, kasama anak mo, kasama pinsan mo. Ayan, derechahan na po. Kung dyan nyo ako ididemanda, so be it. Bakit? Ang daming sinabi nung Maleta Boys, di ba? Sinabi rin niya ng mga Marines. Naku kayo. Kaya kung opinion ko, tatanungin ninyo, wag na nating pag-usapan kung ito stage 4 is stage 4. Ang pag-usapan natin dito, pag nanakaw niya na sinasabi ng marami. Kahit huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Yun. Di hindi kami yun. Hindi si Coach Oli yun. Paniwalaan nyo ko. Naisang ka ng Banateros, no? Hindi ubra yung style mong yan. Etong mama na ito, hindi naisahan ng Banateros. Bakit? Kahit na kinarga siya ni BP Sara as president, kami from the get-go ayaw na namin sa'yo kasi adik ka. Sinabi sa amin mismo yan na PRRD. Kaya from the very beginning, hindi mo naiisahan ng Banateros. Ibahin nyo kami. Hindi mo kami budol to Budol yung mama na yan. Ang gusto lang yan, ma-eliminate yung magbabalita ng kalokohan nila. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. Mga ganun. Hindi ka pa magaling sa sakit mo. Anong totoong sakit nito? Diversionitis. Yun ang totoo mong sakit. Kasi lagi kang nagda-divert ng mga bagay-bagay. Yun ang stage 4 sa'yo. Diversionitis. Pambihira. Titingnan nyo ito ha. Pwede naman niyang i-deny. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May duda ang taong bayan sa pagiging addict niya. Even si dating presidente, si PRRD, sinabi addict siya. Mga politiko, sinabing addict siya. Even kapatid niya sinasabing addict siya. Pwede naman niyang i-deny na convincing na magpa-drug test. Tapos na sana. Pati ang sakit niya. Sabi nga, nagpatay-patayan lang tong mama na ito sinabi din niya ni Pulong, galing sa inyo yung balita na yan, hindi umano Kunwari kayo, pwede namang i-deny ng maayos. Anong nilabas nyo? Ginamit nyo pa mainstream media. Diba? Katulad ngayon, sino naglabas niyang nito? April 13. Ang araw kasi kailan mo sinabi yan? April 14. Sabi mo, April 14 na. Mainstream media naglabas. Naglabas din ng mainstream media. Meron kayong video, di really. Anong sa madaling salita ginagawa nitong
itong mga ito. Dinadivert nila yung mga bagay-bagay. Kasi nga, sobrang laki noong pasabog na binuking sila nung mga ex-marines na siya, ang anak niya at yung pinsan niya, yung pamilyang Marcos magnanakaw. So iniba nila, nagpatay-patayan. Kunwari may sakit, pwede mo namang maglabas ka na lang ng medical bulletin, tapos na eh. Anong ginawa nila? Sinadya nila maraming matrap. Yan ang pag-usapan. Tapos, lalabas siya pa exercise. You are a clown. Hindi po circus ang paghihirap ng Pilipino. Diba? Nakikita nyo? Pwede namang i-deny ng walang, yun na style nila paduda eh. Kung inikot-ikot nila, naglabas sila ng di umanong mga video na dati ng video. Ang hinihingi ng tao, drug test. Ang hinihingi ng tao, medical bulletin. Kung ano-anong sinasabi ninyo. O ngayon, lalabas siya, pa-jogging-jogging. Alam nyo kung bakit? Kasi mamaya lang pag-uusapan na yung impeachment ni Sara. Yun ang pamatay sunog na naman nila. Yun naman ang pang-divert na nila. Para wag na naman pag-usapan. So tapos na yung issue ng patay-patayan niya. Ngayon naman, Sara. Kaya lumabas na siya. Nagpakita na siya. Alam mo, mautak ka nun. Tanga ka pa rin. Hindi para sa akin ha. Hindi mo naisahan ng banateros. Excuse me po. Ay, di mag-libel ka kung magla-libel ka. Pero wala ka makikita sa post ko na may sinabi ako cancer ka. Ang cancer mo yung divert. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then, it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, you know, so Alam mo, Bongbong, wag ka kasi parang bakla. Para kasing bakla eh. Diba? Wala kang convincing eh. Alam mo kung bakit? Lulubog, lilitaw ka. O ngayon, lumitaw ka na naman. Paano ka na naman? Pa-jumping jacks. Makalipas na naman ng 1 linggo, hindi ka na naman makita. Tapos lalabas na naman yung balita na napa-hospital ka. Lalabas na naman na mahina ka. Tapos hindi ka na naman makita. Eh sabi nga nung iba, nagpapa-check up ka. Yung iba naman sinasabi, nagpapalaglag ka ng tama. Kasi bangag ka. Ano bang sabi ng kapatid mo? Lulong ka. Yan ang totoong kalagayan mo. Lulong ka, Bongbong Marcos. Kaya nga, alam mo wala sa'yo, Bongbong Marcos? Consistency. Lulutang ka tapos lulubog. Oh, para kang palitaw. Lutang lubog. Kulang na lang sa'yo, lutang libog eh. Ewan ko. Sige, gusto nyo, magpustahan tayo. Diba? Bagamat di ako nagsusugal. Pustahan tayo. Mamaya, mawawala na naman yan. Mga ilang araw, hindi mo na naman malaman kung sa matagpuan. Diba? Sasabihin nila, nasa Amerika, nandi sa probinsya. Asan ba sa talaga? Ang dami nating problema, minsan di ka matagpuan. Tapos magyayabang ka, paglabas mo, sila sinungaling. Anong kabaklaan niyan, Bongbong Marcos? I'm sorry? Maintenance medicines? Maintenance medicine for, I have, 2. One for gout, which is lopurinol. Nung nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. No, excuse me po. Ako po Ilocano. I'm half Ilocano, half Tagalog. Wala po akong gout. Excuse me po. Hindi po kasi ako nag-a-addict. Hindi ko sinasabi yung mga may gout nag-a-addict ka. Hindi po. Pero huwag mo nang idama yung mga Ilocano sa mga pinagagawa mo kasi nakakahiya eh. Parang sinasabi mo lahat ng Ilocano magnanakaw. Parang sinasabi mo lahat ng Ilocano. Hindi po totoo yun ha. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun ang medyo kulang ako yung tulog. But Paano adik ka nga? Sige, taas ang kamay ng mga nanunood dito na merong malapit sa buhay, masakit man, pasensya na po. Pero may mahal kayo sa buhay na nag-addict. O, di ba? Hirap makatulog. Hindi ka makatulog. Hindi dahil sa marami kang ginagawa, nawawala ka nga parati. otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jacks? Army dozen. I can do the army dozen. So eto na ngayon, pag ang isang tao healthy, magja-jump, kaya jumping jacks. O sige, try ko kaya 1,000 jumping jacks. Naku ka, hindi makukuha yung healthy sa ano. Ang healthy, yung hindi addict. Nakita ba kayo ng addict na healthy? Sige nga,